Napalilibutan sila ng tubig. At sa tubig din umiikot ang buhay ng mga taga-Isla de Cobrador sa lalawigan ng Romblon. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente dito. Pero ang biyaya ng dagat, hindi natatapatan ng biyaya ng langit. Mahigit 3 buwan na kasing hindi umuulan sa maliit na pulo. Kulay kape na ang mga halaman at damo. Tuyo na ang mga imbaka ng tubig. At maalat na rin ang mga balon at poso. Ang mga residente, nagtsatsaga, nagtitiis, at uhaw na uhaw sa pagbabago. Malapit nang magtapos ang mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ng Cobrador Elementary School. Isang linggo bago ang kanilang graduation, wala nang mga klase. Puspusan na kasi ang practice sa programa. Ito na yung inaantay natin na pagkakataon para malaman nyo ang inyong mga performance. Gusto nyo naman malaman? Opo. Okay, so bakit tago lang ito? Bigaya na rin ang mga awards sa mga bata. Kendrick Abiel de la Cruz. Nakakuha ng gradong 95% ang valedictoria ng klase. With the recognition is awarded to Claire F. Balasta with average of 95% high honors. Hindi yon ang 12 anyos na si Joy. Medyo nahuhuli siya sa kanyang mga kaklase. Pero perfect naman ang kanyang attendance. Another perfect attendance, Joy O. Roelda. Takpahan, Joy. Perfect attendance. Congratulations. Kumusta ang grades mo? Then another perfect Mababa. attendance for the fourth quarter. Mababa. Bakit mababa ang grades mo? Kasi madaldal pa ako sa klase ni ma'am. Bandang hapon, uwi na. Pero may huling utos si teacher para sa mga estudyante ng grade 1. Ano po ginagawa niyo, teacher? Bago po kami mag-uwian, umiigit po muna kami ng tubig na pambuhos po sa mga CR po namin. Mukha naman po enjoy yung mga bata. Ayaw po. Ganitong gawain. Opo, sanay na kasi araw-araw na din po nilang ginagawa sa kanilang mga bahay po. Minsan, yung mga bata, basa na bago sila umuwi sa bahay, mga basa na po sila kasi hindi may iwasang naglalaro na bubuhusan sila ng mga tubig. Lalo kung wala pong bantay na teacher. Oo. Yung tubig ko hindi ganun kalinaw, ano? Kaya nga po, talagang pambuhos lang po talaga ng CR yan, sir. Oo. Hindi talaga pwede. Kahit nga sa halaman, hindi namin mapakinabangan kasi maalat. Saan kayo papunta ngayon, Joy? Saan kayo pumunta? Sa sentro lamang nakakakuha ng tubig sa ngayon. Kaya bago umuwi, nag-iigib muna ang mga bata para may magamit sa kani-kanilang mga tahanan.
Tila naging ritual na ito para sa kanila. Tulungan na kita. Oh, bigat nito ah. Pare-pareho ba kayo ng pupuntahan? Uwi na kayo lahat? Okay. Halos 1 oras din ang nakaraan mula sa poso pauwi ng bahay nila Joy. Buti hindi ka napapagod sa ganito. Paakit pa naman, papunta sa inyo. Lalo na pag marami kang dalang tubig. Sanay na po ako. Sanay na. May sariling tangke sila sa labas ng kanilang bahay. Bigay ito ng isang NGO at nagsisilbing imbakan ng tubig ulan. Yun nga lang, matagal nang naubos ang laman nito. Kaya napipilitang gumastos sila Joy para sa malinis na tubig. Ang kadalasan talaga sa bayan kami nagkuha ng tubig kasi mabuti doon nakamura kami 20 ang jug. Ay pag talagang dito wala talaga. Yun ang masakit sa amin lalo na pang naisip kong mga anak ko. Sabi ng bunso ko, "Mama, iinom ako tubig." Ano ibigay ko? Minsan hindi ako kabiyahe sir kay kung wala pang hanap hindi nakapalaod si Papa nakatiis minsan nakainom talaga siya ng maalat na tubig. Pinibutang na ba? Ito ka na. Ilapang mo. Yan na magkalata. Namiss ko ang kuya mo. So magkakuha ng tubig para dito sa bayay. Ilan po ang anak ninyo? 11 po. 11? Oo. Tapos yung anak ko sir, sa hirap ng talaga namin mag-asawa, walang nakatapos kahit isang high school. Hanggang yung isa, pinaaral namin. Sabi na siguro naintindihan na niya na kami ng mag-asawa mahirap lang walang hanap buhay masyado. Sabi niya, titigil na lang ako ma. Ang anak ko, wala naman makakatapos sa kanila. Ang gusto ko sana sir, may makatapos man sa kanila kahit isa man lang. Kaya sabi ko kay Joy, kahit mahirap lang tayo, nagsabi ko sa kanya, mag-aral ka ng mabuti. Kasi po si Joy po ay gagraduate na ng grade 6, di po ba? Ano po ba ang plano ninyo sa education niya? Ang plano ko sa kanya, sa amin mag-asawa, ipatuloy namin sa high school. Ano pong pakaramdam nyo na mahihiwalay muna sa inyo si Joy dahil mag-aaral sa mas malaking eskwelahan? Siyempre sir, masakit din na sa amin ni nanay. First time pa na siya mahiwalay sa amin. Meron ka na. Uy, dalaga ng anak ko.
Sa muling pagpasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral, ang ibang mga residente, isa-isa na ring nagsisilabasan upang magpunta sa mga balon at poso. Hindi nag-check ng attendance dito. Pero wala pa rin uma-absent. Si Mang Juan de la Cruz, ang punong barangay sa Cobrador. Ano po itong balon na to, Tay? Ay panahon pa, ay hindi pa po ako pinanganak, balo na po ito. Ah, so kahit po nung bata kayo, dito na rin kayo Opo, kumukuha ng dito po. tubig. Ano po yung gamit sa tubig dito sa balon? Dati po iniinom namin ito. Mm. Tapos ngayon, dito na rin naglalaba, dito rin naliligo ang mga tao. Oo. Nagmumula po sila sa iba't ibang sityo o panig nitong barangay namin. Ito po ba yung talagang pinakamalaking source ng water nyo dito? Ito lang po ang talagang hindi po nawawala ang tubig, Oo. itong balon na ito. Bakit po? Sa ibang mga lugar, ano po yung nangyayari Meron kapag pong, nag-uupay? mayroon pong ibang balon na tutuyo pag ganitong tag-init. Oo. Lamig. Pagka umaga. Sa paglipas po ng panahon, sinubukan na po ng ilang beses na kumuha ng malinis na tubig. Opo. Ano po yung nangyayari dun sa mga ginagawa nila? Ganon din po. Hindi po talaga makakuha ng tubig na talagang walang lasa na kundi talagang may lasa po talaga. Pero dati po ba yung rain collector, malaking bagay po ba yan para sa inyo? Oo naman po. Malaking bagay po yun. Actually, yun nga po talagang iniinom namin. Dati hindi kami bumibili ng mineral water. Mm. Yun po ang iniinom namin, yung tubig ulan. Mm-mm. Mm-mm. Kaya lang matagal nang hindi Oo, umuulan. kaya nga po, matagal nang hindi umuulan. Ano po yung napapansin nyo sa paglipas ng panahon? Kamusta po yung pag-ulan dito sa inyong isla? Ang napapansin ko po, yung tinatawag nga po na climate change, nag-iiba po ang kanya. Hindi na po, yung ulan at saka yung init ay hindi na tumutugma doon sa dating nangyayari. Ngayon nga po, sa dati ganito, hindi summer, kundi may ulan na sa amin. Pero ngayon talaga, walang ulan. Ano po yung epekto nun sa mga... Ay, yun po ang epekto. Lalong-lalo na sa pangkabuhayan. Ay, yung mga nagtatanim po, wala na po talagang maani ngayon. Kaya dagat na lang po ngayon ang pag-asa namin. Kaya kapos na kapos po talaga yung iba. Kaya nga po yung iba talaga, napipilitang uminom galing dito sa balon dahil wala silang pambili ng mineral water po talaga. Yung ibibili po nila ng mineral water, ibibili na lang po nila ng bigas. Hindi po ba nagkakasakit yung mga tao minsan sa pag-inom ng Diba? tubig? Pero iba nga po dito dahil sa may lasa po siguro itong tubig. Marami pong may sakit dito na yung kidney po. Talaga? Maraming nagkukan dito na yung namamanhid yung katawan. Ako nga rin po ngayon. Nararamdaman ko nga po ngayon na po. Namamanhid po yung kwan ko. Oo. Paano po kayo? Hindi po ba kayo nag-aalala? Ay, okay lang po sa akin dahil medyo may edad na rin po ako. Kung hanggang saan lang po ang ibibigay sa akin ni God na Huwag po kayong magloloko ng ganyan. Kailangan po kayo dito sa inyong lugar. sa bagay. Oo. Bali, ilan po yung mga balon nyo dito? 4 po. Ilan din yung napapakinabangan pa? 3 na lang po. Kasi yung isa po tuyo na. Ano po ito, Kap? Ito po yung puso namin. Mm. Isang pinagkukunan namin ng tubig. Kamusta po ang tubig dito? Ay maalat po eh. So hindi po ito pwedeng pang-inom Hindi po din? pwedeng pang-inom. Panglaba po pwede sa kapampaligo. Oo. Yan na rin po ang. Ano tingin nyo, Kap, ang solusyon dito sa inyong problema sa tubig? Yun nga po ang hindi namin na maiakuan kung ano talaga ang kailangan na kuan dito sa isla namin dahil lahat naman ng paraan sinubukan na para magkaroon kami ng magandang tubig. Wala rin halos. Kamusta po yung kalidad ng tubig dito, Kap? Maalat po ito eh. Ito maalat, pero parang pwede po mahiram. Pero mas parang ano siya, mas malinaw yung tubig. Opo, malinaw nga po pero yung lasa Maalat. niya po. Opo.
Parang tubig dagat na ito halos, no? Talagang hindi maiinom. Opo. Alat nga. Bandang tanghali, dalawang bata ang makikitang humahabol sa paaralan. Sila ang magkapatid na si Jeline na nasa grade 6 at si Jessimer na grade 1 naman. Dahil sa kanilang kalagayan sa buhay, madalas daw na absent ang dalawang bata.